Isang magandang umaga po muli, TGM Dasma. Good morning po. Pwede po bang aniyahan ng lahat na tumayo? Ayan. At kamayan po natin ang ating katabi. Within reach lang. Yeah, batiin po natin ng good morning. Yan. Sabihin niyo po, handa ka na bang magpuri sa Panginoon? Pwede bang wala muna tayong pakialaman? Yan. Kasi itong araw na ito, I believe we have our Thanksgiving. Amen? May dala-dala tayong pasasalamat sa Panginoon. Kaya bago po tayo magpuri, pwede po bang palakpakan natin ng malakas ang ating Diyos na buhay? Yung pinakamalakas, kapatid. Yung palakpak na nagagalak, na e-excite. Yan, hallelujah, and we pray. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka po namin sa umagang ito, Panginoon. Muli, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo na kami makapagpuri sa iyo. Lord God, dalangin po namin na patuloy niyo po kaming pakalinisin, O Lord, upang sa gayon ay maging mabangong samyo po sa iyo ang aming magiging pagpupuri, Panginoon. And Lord, patuloy po namin ipinapawasak anumang gawa ng diablo, Panginoon, na makakahadlang sa aming pag-awit, sa aming pagsamba at pagbibigay ng pasasalamat sa iyo. Panginoon, wala po kaming ibang hangad kung hindi ang maparangalan ka. Kaya, O God, continue to search our hearts today, O Lord. Wala po kaming ibang dalangin, Panginoon, kung hindi makaabot sa kaluwalhatian mo ang lahat ng aming pasasalamat at awitin. Kaya, Panginoon, muli, nais naming maranasan ang pagkilos mo, O God. Kaya huwag mong hayaan, Panginoon, huwag mong hayaan, kapatid, masayang ang oras na ito. Kaya, Lord, muli, sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Isa pang malakas na Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! And let us sing our praises to God in this morning. Hallelujah! Pwede ba nating sabayan ng palakpak? Everybody, hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. Hallelujah, Lord. And as we offer you our praises, I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is yes, God, your grace is all we need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you've changed. I want to be with you. I want to be with you. Come on, church. Sabayan natin ang palakpak ang ating pag-awit sa Panginoon. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all. Indeed, your love is all we need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. Now that you're near, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you've changed. I want to be with you. I want to be with you. Hallelujah. Yes, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hold me in your arms. Let's sing. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity. Once more, hold me in your arms. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different.
all sing. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. 1, 2, 3, sing. Jesus, you are. Yes, God. Hallelujah. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love. Yes, God. Kapatid, awitin mo yan ang buong puso. Iparating mo sa Panginoon ang pag-ibig mo sa Kanya. Hallelujah. These words are from my heart. These words, yes, God. I will live for you. I am devoted to you. Hallelujah. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Yes, God. And forever and ever I give my praises to you. Once again, we all sing. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. King of majesty. Come on, church. Sing this with all your heart. Just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of man. Yes, God. This is our heart's desire, Panginoon. Kung hindi ang makinig ka. Come on, church. My Lord. Just to be with you, my Lord. Sabay-sabay po nating awitin. 1, 2, 3, sing. Jesus, you are the Savior of my. Yes, God. You are the Savior of our soul. And ever I give my praises. Hallelujah. We sing. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. For the last time. And forever and ever I give my praises to you. Come on, church. Clap your hands to God. Give your praises to the Lord. Hallelujah. Oh, we offer you our worship. Truly, Father, kagaya po ng kanta, it is our desire to be with you, O God. Kaya kapatid, kung ninanais ng puso mo na makanig ang Panginoon sa umagang ito, pwede mo ba siyang palakpakan? Pwede mo bang buksan ang mga labi mo? At awitan mo ng pasasalamat. Offer your thanksgiving. Hallelujah. And as our word today from the Lord, in Psalm 63 verse 1 to 9, God, you are my God. I want to be near you. Kapatid, hangarin mo na makanig ang Panginoon. I need you to give me life like a thirsty person in a dry desert. As a person needs water to live, that is how I need you. When I have gone into your temple, I have seen what you are like, O God. I have seen your great power and your great glory. Your faithful love for me is better than life itself. So I will speak out to praise you. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? As we show to God our deeply need of Him. Hallelujah. Buong puso kami, Panginoon, sumasamba sa iyo. At aawitin po namin, Panginoon, ang mga awiting ito ng buong puso para sa iyo.
sabay-sabay po nating awitin. You are holy. Come on, church. Holy. Lord, there is none like you. Yes, God. You are holy, holy. Glory to you, O Lord. Once again, you are holy. You are holy, holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you, Lord. I sing your praises. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts, where I'm close to your throne, I found where I belong. You are holy. My church, you sing holy. Lord, there is none like you. Holy, holy, glory to you, Lord. I sing your praises forever. Deeper in love with you. And here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. I sing your praises. I sing your praises forever. Hallelujah. Deeper in love with you. And here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay and sing from your heart? I sing your praises forever. We're deeply in love with you, God. Deeper in love with you. And here in your courts where I'm close to your throne. Yes, God. I found where hallelujah. I belong. We found where we belong, God. We belong in your presence. Hallelujah. We belong in your presence, God. Hallelujah. And we sing once more. No place I would rather be. Come on, church. No place I would rather be. Damhin mo ang awiting ito. Walang ibang lugar kung hindi sa piling ng Panginoon. Yes, God. No place. No place I would rather. Yes, God. This is the place where we wanted to be, God, in your love. No place I would rather be than here in your love. Here once more, no place. No place I would rather be. Yes, God. No place I would rather be. No place I would rather be than here in your love. Here in your love. Set a fire down in my soul that I can't contain. Yes, only more of you, God. More of you, Jesus. I want more of you, God. So set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more. No place
Jesus. Hallelujah. I want more of you, God. So set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down. Yes, God. Come on, church. Pwede mo bang awitan ng Panginoon? Pwede mo bang itaas ang iyong kamay para sa ating Diyos na buhay? Set a fire. So set a fire down in my soul. Yes, God. Hallelujah. I want more of you, God. I want more. We want you. We need. Yes, God. We want you in our life. We want your presence. Come on, church. Sing your songs of praises to God. We want you. We need you. We live to glorify. Yes, Lord. We glorify your name. Oh, hallelujah. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name above all. Once again, church, you sing glorify. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name above all names. Glory, glory, and 1,000 hallelujahs. Yes, oh Lord. You are great, God. You deserve our praises. Come on, church. Sing your heart out to God this morning. Honor, power, and another hallelujah. Oh, Lord, my God. How great you are. Glory, glory, glory. Yes, God. Ang magpupuri namin, Panginoon, ay para lamang sa iyo. Kaya, Panginoon, damihin mo ang aming mga puso. Honor, power, and another hallelujah. Oh, Lord, my God, how great you are. Glory, glory, and 1,000 hallelujahs. Come on, church, raise your hands to God this morning. Hallelujah. How great you are. Honor, power, and another hallelujahs. Oh, Lord, my God. How great. Once again, you sing glory, 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 and 1,000 hallelujahs. Oh, Lord, my God. Yes, Lord, how great you are. Honor, power, and another hallelujahs. Oh, Lord, my God, how great you are. Yes, church, open your mouth and sing your worship to God. Oh, we sing your praises. Oh, hallelujah. We worship you, Jesus. Whoa. Oh. Hallelujah, Jesus! Come on, church, bigay natin sa Panginoon ang nararapat na papuri at pagsamba sa Kanya. Hallelujah! Pwede ba natin ibigkasin yan yung pasasalamat natin sa Panginoon? Hallelujah! All the glory, all the honor, all the adoration
God. You deserve the praises of your people, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, pwede ba natin i-utter, sabihin natin sa Panginoon, yung nararapat na papuri, pagsamba sa Kanya, diyan sa kinatatayuan mo, sabihin mo sa Panginoon kung gaano siya kabuti. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Panginoong Jesus, sa'yo namin ibibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba. Sa'yo namin ibibigay, Lord God, ang lahat ng papuri. Sapagkat ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, ikaw ay nagmahal sa amin ng una, Panginoon. Inialay mo ang iyong buhay, Panginoon. Lord God, ang mga kamay na ito itataas namin bilang patunay, Panginoon, na kami po ina-acknowledge namin na kung wala kayo sa aming buhay, baliwala ang mga buhay na ito, Panginoon. Wala po kaming magagawa, Lord God. Tanda po ito ng pag-surrender, Panginoon, itong mga kamay na ito, Lord God. At ngayong umaga nawa, Panginoon, kayo po ay aming mapabunihan, aming mapasalamatan, aming mabigyan ng kaluwalhatian sa aming mga pananambahan, Panginoon, sa aming pag-aawitan, Panginoon, na naging mabagong samyo ito, Lord God, sa iyong banal na trono, Panginoon. Na, Lord God, ang mga munting buhay namin ito, Lord God, sa oras na ito, makita mong kaluguran mo, Panginoon. Makita mong kalugod-lugod sa iyong harapan, Lord. Na ang iyong mga anak, Panginoon, ay pumunta rito. Sapagkat kami po ay nais namin kayong pasalamatan at purihin, Panginoon. Kaya kami narito, Lord God, upang sa gayon, Lord God, maibalik namin what is due to you, Lord God. The praises and worship that you deserve alone, Lord God. Sapagkat kayo ay banal, Panginoon. Sapagkat kayo ay karapat-dapat na purihin sa aming buhay, Panginoon. At nawa, Lord God, ang mga buhay na ito, Panginoon, na kung saan, Lord God, nagpapakumbaba sa iyong banal na trono. Nagsusumamo, Panginoon, ngayong umaga, Lord God. Sapagkat, Lord God, sa aming pagpunta rito, kami po ay mananalangin, kami po ay makikinig ng iyong salita. Sa aming pagpunta rito, sa aming pananambahan, sa aming pag-aawitan, Panginoon. Nawa, Lord God, ito ay makita mo, Panginoon, at kaluguran mo, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Lord God, ano man po ang meron kaming daladala, Lord God, na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Maaaring ito ay sa isip, sa salita o sa gawa, kami po ay patawarin niyo, O Diyos. At malaya naming iniimbitahan sa lugar na ito, Panginoon, ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu Santo, Panginoon. Hallelujah. We welcome your presence, Lord God. Lord, sa lugar na ito, we want more of you, Lord God. Not us, Lord God, but ikaw ang maitaas sa aming mga buhay. Ang mga buhay na ito, Lord God, ay maibaba sa harapan mo. Ang pangalang Hesukristo ang siyang maitaas, ang maihayag sa lugar na ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, minsan pong muli, Lord God, nakataas ang kamay ng iyong mga anak, patuloy na nagsusumamo. Ina-acknowledge, Panginoon, kayo sa aming buhay. At hayaan niyo po na ang dalawang kamay na ito ay ibibigay ang pinakamataas na palakpak, yung papuri na nararapat sa aming Panginoon, sa aming tagapagligtas, sa aming manunubos, sa aming Panginoong Jesus. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, O Diyos. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. And praise God. Allergic rhinitis, no? So, praise God po dahil meron naman pong gamot. Talaga nag-antibiotic na po ako. At praise the Lord at andito po tayo, nakatayo, no? Salamat po sa mga prayer, no? Salamat po at meron pong GC, no? Sa GC po, doon natin binabato ang atin pong mga prayer requests. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa atin pong pagkakaisang manalangin, tinutugon po ng Panginoon. Amen po ba? At sino pong nakaranas ng kasagutan sa kanyang mga panalangin? Ayan. Sige, palakpakan natin si Lord. Yan. Praise God. No, at syempre po, yun din yung panalangin ko, no, na Lord, pagalingin niyo po ako. Isang linggo na lang, no? At makakapahinga na po. At by the way, next week po, meron tayong syempre bisita. Invite ko na rin po ang bawat isa. No, si Pastor Jerry po ang ating tagapagsalita next week, no? Kaya sige po, palakpakan natin si Lord.
At least po, mabisita tayo ng atin pong Pastor Jerry, no? Siyempre po, nananabik din tayong makasama po siya sa panambahan. Ayan po. And siyempre po, ayan, simulan na po natin ang mensahe ngayong umaga at alam ko po, ito po ay very familiar sa atin. And sometimes po, itong mga pictures na ito ay nagdadala ng maaring takot, no? Laman ng balita, laman ng YouTube, laman po ng kahit saan pa po, no? Ito po ang laman ngayon. Israel-US war versus Iran. Tama po ba? At alam niyo po, dala-dala nito ang takot dahil minsan po meron tayong mga kaibigan, kamag-anak na nandun, no? Siyempre, worry tayo dito na mga nasa Pilipinas. At ang pinakaano po dyan tayo, okay tayo dito, how about them, no? Bagamat we are praying, no? At ang iba sa kanila nagsasabi, okay naman kami dito. Praise the Lord for that, no? Pero paano po yung mga kapwa nating Pilipino na dumadanas po direct, no? Again, meron nga pong isang kababayan natin sa Israel, no, na damay talagang nasawi po ang buhay niya, no, sa Israel. Ayan po, pangamba ang dala, pero maganda po ang balita na dala-dala natin ngayon, no? Bagamat nangyayari po ang mga bagay na to, ayan po, binombard. Alam niyo po, ang isa sa mga laman din na baka gamitin ng Iran yung kanilang super weapon, no, na maaring ito po ay super hyper ballistic missile na ang sinasabi baka hindi ma-intercept, no? So may mga ganon, barrage of tawag nito drones ang pinalilipad, no? So yan po ang nangyayari ngayon. Siyempre po, pagka may ganyang giyera, apektado po ang mga krudo. Alam ko, nakakaramdam na po ng pagtaas ng gasolina ngayon, tama? Yung iba nga po sa balita, talagang pumila na, nagpa-full tank na, no? So, ang diesel ngayon, pambihira, 70. Mas mataas pa sa gasolina. No? At habang tumataas po ang gasolina, alam natin ano po ang apekto niyan. Siyempre po, ang kabuhayan, no? Tataas ang bilihin, tama? No, apektado po yan, domino effect. So kung ikaw po ay isang regular na manggagawa, apektado ka sigurado nito. Dahil tataas ang pamasahe, tataas ang bilihin, lahat tataas. Yung height mo lang ang hindi tumaas. Pati height ko. Height ko rin po Sana nga, mga ganito ako at least no? At least above average. Parang IQ ko lang ang above average. Uy, meron maganon. Yung height ko, normal. Average talaga. Sana naging above average man lang. No? At aside from that, sa mga panahong ito, may mga ganito pa, no? May mga ganitong bagay pa na atin pong nakikita. At alam niyo po ba, kahapon po no, sa amin pong pag-attend po sa prayer and fasting, no? So, ang napag-usapan po doon is end times. Tayo po ba ay naniniwala na we are in the end times? Amen? Amen po? Kaya po, importante sa atin, ano po ba ang end time sa buhay ng isang Kristiyano? Ito po ba ay para katakutan? O ito po ba ay para paghandaan? O ito po ba ay para kagalakan? No? So, ang lahat pong yan ay tumatakbo po sa isipan natin. At kasama po sa end times, itong mga ganito pong sinasabi ng Panginoon, merong maglalabasa na gagamitin ang salita ng Diyos, pero it just cause confusion. At ang sinasabi ko nga, minsan na pag-usapan namin ni Pastor Jerry, Pastor, sana yung pagiging Kristiyano, back to basic na lang tayo. Para hindi na maligaw. Ano ba yung back to basic? Ang Panginoong Hesukristo lamang ang tagapagligtas. At hindi sa gawa natin, nang sa gayon wala daw pong magmalaki. Na ang kaligtasan daw po ay libreng ipinagkaloob ng Diyos at ikaw po ay mananampalataya lamang. Kaya lang po sa dami po ng madudunong, nag-aral, gumugulo po ang gumugulo ang salita ng Diyos. At sa iyong pagkaligtas, mababago ang buhay mo, dun ka gagawa ng kabutihan. Kasi from that fruit, from that life, mamumunga, makikita yung bunga.
bunga ng isang binago ng Panginoon. Yung dati mong hindi mo na ginagawa. Yun po yun eh. Simple lang yung salita ng Diyos. But, kailangan pang problemahin yung rapture ay hindi totoo. Again, for TGM po, tayo po ay naniniwala sa rapture. Okay? Mamaya pag-uusapan po natin yan. Ano ba ang kahalagahan ng rapture sa mga Kristiyano? At sometimes pati ito po pinagtatalunan, meron daw pong nakalaan na maliligtas lamang. Again, ito po ay doktrina ng kapwa Kristiyano natin, no? At ayaw po natin silang siraan. Ito po ay kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi po nakakalungkot na para sabihin natin, itong salitang to, ito po ay isang scariest and cruel. Masasabi mong scariest and cruel, bakit? Pambihira, nilikha ka ng Diyos para papuntahin lamang sa impyerno. Asan na po yung pag-ibig ng Panginoon? Ito pong mga to pag-uusapan natin, no, at papasadahan lang natin. At pag sinasabi po kasing predestined, usapang mga scholar to. Pero simplihan natin ang salita ng Diyos. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes. Sino naniwala sa Panginoon? Tayo. Maniniwala ka ba? Naniwala ka nga sa Panginoon, pero ikaw pala ay nakadestined papuntang impyerno. What's the use na tinanggap mo ang Panginoong Jesus? At ang pangalan mo pala ay nakadestined. So these things brings confusion to the Christian. Kaya sinasabi ng Panginoon, ihanda mo yung sarili mo, alamin mo ako, kilalanin mo ako. Basahin mo yung salita ng Diyos. And lahat ng ito po ay dinadanas natin ngayon. Kaya po sometimes magugulat ka, bakit ang isang Kristiyano, ang naman, pambihira, napunta na sa ibang sekta. Napunta na sa hindi dapat puntahan. Why? Kasi nga may mga ganito na po. Darating ang iba, magpapakilala, gagamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus upang ang sabi, i-deceive. At syempre po, kasama sa pagdideceive nila, gagatasan nila ang tao. Kasama po yun, usapang pera po. Bakit kailangan i-deceive? Kasi po may pera. Pero po dito po sa TGM, ating pong nililinaw, no? Ang mga bagay na ito, mamaya pag-uusapan natin. Why it confuse us? At bakit po nagbibigay ng babala ang Panginoong Hesukristo sa mga bagay na ito? Sapagkat mangyayari po talaga yan. Kaya po, ihanda po natin yung sarili natin. No? Tingnan niyo po, hindi lang gyera, hindi lang tagutom pa ang paparating, hindi lang po earthquake pa ang paparating. Ito po ay mga signs, no, and wonders na darating po dahil malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya po, tayo mga Kristiyano, how we will respond sa mga nakikita natin ngayon. At isama na po natin to, hindi lang yung gyera, sometimes baka nakaupo ka dyan, you are experiencing or mayroon kang kapatid na mayroong ganito. Na nasa banig ng karamdaman. Mabigat po ito, no? Lalo na kung ikaw ang kapatid at nakikita mo yung kapatid mo na dumadanas ng ganyan. Kaya po importante sa atin na mga Kristiyano na matuto tayong lumuhod, manalangin sa Panginoon. Ilapit sa Panginoon kung ano po ang dapat nating ilapit sa Kanya. Kasi po ang nagiging problema, masyado tayong busy, no, na meron namang pamamaraan ang Diyos para tayo po ay tugunin. Ilapit natin sa Kanya. Amen? And sometimes, may ganito din. Relasyon ng mag-asawa, sira. Relasyon ng magkapatid, sira. Kasi ang sabi, in the last days, yung love natin sa isa't isa, no? Yung burning love na yan ay magiging mapapalitan po ng coldness. Mawawala yung tunay na pag-ibig. Mangunguna yung pride. Mangunguna po yung kasakiman. Mangunguna yung love of money. Alam niyo po, kahit magkamag-anak, pag pinag-usapan po ang love of money, sira po ang relasyon ng magkapatid.
Kaya pa nga pong pumatay, tama? Narinig niyo po ba yung mga balita? Kapwa magkapatid, nanay sa anak, because of money. No? Yan po ang mga mangyayari. At nangyayari na po, tama po? Bakit alam niyo po, ang mga bagay na ito ay hindi para katakutan, again, hindi po ito para po magbigay sa atin ng pangamba. Dahil after po na ito pong babasahin nating text ngayon, dito tayo bababad, no? Halos sa dulo po ng chapter 24 ng Matthew, chapter 35, no? Chapter 24, verse 35 ng Matthew, ito po ang text natin ngayon. At ang sabi diyan, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Mabigat po na salita po ito na binitawan ng ating Panginoon. At ito po ay kasama po sa chapter 24 ng Matthew. No? Tayo po ay panandali ang manalangin, Panginoon, na aming Diyos Ama sa langit, Panginoon. Kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba sa mga oras na to, Panginoon. Minsan pong muli, Lord God, nawa itong mga salita nyo, Lord, bagamat may katalinhagaan, Panginoon, hayaan nyo, Lord God, na maintindihan po namin to, Panginoon. Nang sa gayon, Lord God, ang aming mga puso at ang aming buhay na pagiging Kristiyano, Panginoon, ay mapaliwanagan, Panginoon. Upang ang mga bagay-bagay na to, Lord God, na nangyayari sa amin, hindi magdala ng takot. Bagkus, Lord God, magdala po ng mas matibay pa na pananampalataya sa inyo. Mas ibigin pa namin kayo, Panginoon. Mas kumapit pa kami sa inyo, Panginoon. At higit sa lahat, Lord God, itong mga salita nyo ang magbigay sa amin ng pag-asa sa mundong nakikitaan na walang pag-asa, Panginoon. Sapagkat ang pag-asa, Lord God, ay nasa inyo. At ito po ay inyo nang sinabi, Panginoon. That's why, Lord God, minsan pong muli ang mga buhay namin ito, mga puso namin ito ay aming binubuksan sa inyo, Panginoon. Tulungan nyo kami na maunawaan ang inyong salita. At sa aming paglabas mamaya, dala-dala po namin ang pagbabago sa aming buhay. Meron po kaming panibagong panghahawakan na iyong pangako, Panginoon. And again, Lord God, may your Holy Spirit move freely in this place. We welcome you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Ayan. Sa Tagalog po, ang sabi po dyan, no, ang langit at ang lupa ay lilipas. Ngunit, kailanman ay hindi lilipas ang aking mga salita. That's why po ang ating title for today, papamagatan po nating Hope in the Midst of Chaos, no? Pag-asa po sa gitna ng kaguluhan. Pag-asa po sa gitna ng problema. Pag-asa po sa gitna ng trials sa ating mga buhay. Pag-asa po sa gitna na ikaw po ay merong karamdaman. Pag-asa po na sa gitna na ikaw po ay walang-wala na. Pag-asa po sa gitna na kung saan po sa tingin mo ikaw po ay wala ng pag-asa sa buhay. Ang binitawan ng Panginoong Hesus, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Kaya po ano po ang background nito po, no? Ito po ay babalikan natin ng basahin po natin at this is happening right now. Pasadahan lang po natin, but we will focus on dun po sa ating text. Dito po kasi nanggaling po yan sa Matthew 24:4-14. Ang sabi po dyan, Jesus answered. Dahil po ang kanyang mga disciples during that time, nung ang Panginoong Jesucristo po ay, sabi ng mga disciples, no, Panginoon, nakikita, ito pong mga building na to. Ayan, sabi niya, pinakita nila may mga building, no. Sabi ng Lord, alam nyo, isang araw, wala man lang ni isang bato dyan na magkapatong. Lahat yan ay guguho. So, habang pag-upo ng Panginoon, lumapit ang kanyang disciples at tinanong, kailan po ba mangyayari to, Lord? Ano po ba ang mga senyales? Ano po ba ang mga senyales ng end of the earth? Kaya po ito po ang sinabi ng Panginoong Jesus. Jesus answered, watch out that no one deceives you. Watch out that no one deceives you. For many will come in my name claiming I am the Messiah and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. So nangyayari. Pero sinasabi ng Panginoon, huwag kayong maalarma. Huwag kayong maalarma.
At ang sabi pa po dyan, such thing must happen, but the end is still to come. So hindi pa pala ito ang katapusan. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. Verse 8, and all these are the beginnings of birth pain. No? At ang sabi diyan, then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. It happens. Sa iba pong bansa, ang ibang Kristiyano po ay dumadanas po ng persecution. Because what? Because of the name of our Lord Jesus Christ na kanila pong sinasamba, na kanila pong pinanampalatayaan. Amen? At ang sabi pa po dyan, and that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Kaya magugulat ka nga minsan, isang Kristiyano na matatag, pero isang araw makikita mo, saan na napunta, Panginoon? Ano pong nangyari, Lord God? Nakakalungkot. Pero it happens. And many false prophets will appear and deceive many. That's why po, isang Kristiyano, makikita mo na sobrang init, pero po, isang araw, mawawala, madideceive. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. And it's happening. Magkapatid, magkamag-anak, nanay, kaya pong nakikita naman natin sa news yan. Kaya pong, ano bang sasabihin natin dito? Kaya pong kitilin ang buhay. Kamag-anak man yan. Minsan anak pa po. Nakakalungkot po. But the one who stands firm to the end will, what? Be saved. Kaya po kailangan we stand firm hanggang sa kaduduluhan. At paano po yun? Mamaya mas makikita natin. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Minsan na po natin itong napasadahan, tama? Parang kung hindi ako nagkamali, sa Kamagong po or sa Mahogany or sa Nara, hindi ko na napasadahan na po natin to. Then, dito po tayo ngayon, balik tayo sa ating verse, no? So, at the verse 35 ng chapter 24 ng Matthew, ito po yung ating text for today. Himay-himayin po natin to. Ano po ba ang daladala nito? No, sa kabila po ng pangyayari, sa kabila po ng lahat ng ating nakikita, nararanasan, napakaganda po ng binitawan ng Panginoong Hesus. Heaven and earth will pass away, ang sabi po dyan. Ano pong sinasabi niyan? Pag sinabi pong ganyan, ang sinasabi po, the universe will one day cease to exist. Kaya nga po, isang bomba lang, wasak ang isang building. Isang drone lang, wasak ang isang building, wasak ang gusali. At nakita naman natin kung paano po nagbobombahan ang bansa sa bansa. Kaya po itong mga bagay na to, itong mga material things na to, ang sinasabi ng Panginoon, ang lahat ng yan isang araw mawawala. But my words, ang sabi ng Panginoon, will never pass away. At ito po, dito tayo huhugot ng kalakasan po. Yung sinabi ng Panginoon, but my word will never pass away. Ito po ang panghahawakan ng mga Kristiyano. Excited po ba kayo? Amen. Ayan po, no? Kasi, ang daming problema, tama? Palalakasin tayo nan. Jesus' words will never pass away. Bakit? Sino po ba nagsabi nito? Ang Panginoong Hesus. Sino po ang sinasamba natin? Ang Panginoong Hesus. Kaya po ang sinasabi diyan, ang salita ng Panginoong Hesus kailanman ay hindi po mawawala o mapapass away. How is the Word of God so important sa atin pong mga mananampalataya? Ito pong katagang to, my word will never pass away. Gaano po ba to kaimportante sa ating mga mananampalataya? At yan po ang ating dapat panghawakan, no? Number 1. Ito po, no? Number 1, no? Things to ponder. Number 1, the Word of God is eternal. Tandaan po natin yan. Ang salita po ng Diyos kailanman hindi po hihinto, hindi po mawawala. It is eternal. Ibig sabihin, pag sinabi ng Panginoon, ito po ay eternal. Amen? Kaya importante po sa mga Kristiyano maintindihan po natin ito. Ibig sabihin, this emphasizes the enduring authority of Jesus' teaching. Yung kanya pong tinuro, wala po itong hangganan. Yung kanyang pangako, wala po itong hangganan. Pag sinabi niyang ikaw ay maliligtas kung tumawag ka sa atin, panghawakan natin.
Kung sinabi niyang nangyayari ang mga gerang ito kasi malapit na akong bumalik, ang sinasabi ng Panginoon, mangyayari. How we will respond as Christian. Yan po yan eh. Everything in the material world, ang sabi po dyan, is temporary. God's truth is eternal. Yung inuupuan mo po ngayon, isang araw yan, masisira. Yung binili mo pong kotse nung isang araw din po pwedeng magasgasan, pwedeng mabunggo. Yung binili po nating bahay, isang araw pwede rin pong mawalan ng masira po ang mga pintura. At pag dinaanan po yan ng earthquake, sometimes nagkakakrak. At may mga lugar po na tinatawag na dinadaanan ng, ring of fire. Makikita mo yung isang bahay, abandonado. Sinabi ng Panginoon, in the last days, mangyayari kasama ang earthquake. Alam niyo po sa bahay ng aking pinsan, dyan sa may Binyan, nadadaanan po namin yung ring of fire na yun. Kaya po yung daanan doon, nakaganyan. At ilang bahay po doon, may crack at iniwan po. So wala pong permanente na material na bagay sa mundong ito. Pero ang salita po ng Diyos, ang katotohanan niya ay panghabang buhay po. Amen? Pwede ba nating palakpakan si Lord dyan? At ito po ang sabi sa Isaiah 40, verse 8, the grass wither and the flowers fall, but the word of our God endures forever. Kaya salamat po kasi merong Bible tayo eh. Meron tayong basihan, meron tayong panghahawakan, meron tayong sasandalan na salita ng Diyos na kailanman ay hindi mawawala. Hindi lilipas. Second point, the word of God, it's the divine authority of Jesus. Yung salita po ng Panginoong Hesus, yung Biblia, it is the divine authority of Jesus. Ibig sabihin, pag sinabi niya, magaganap. Kaya nga nung sinabi niya, nakita niya yung fig tree, walang bunga, sabi niya, matuyo ka nga. Nakikita po natin kung gaano po ka-divine at ano pong authority meron ang Panginoon natin. Kaya po ngayong umaga, pinapaalala niya, my word will never pass away. At ito po ang ating pinanghahawakan, no? Kaya po ang sabi po dyan, the divine authority of Jesus, by declaring that His word will never pass away, dahil sa bibig na pismo ng salita po ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus, lumabas na it will never pass away, Jesus aligns His teaching with God's eternal word. Nakukuha po natin, ang Panginoong Hesus po, naka-align po yan sa katuruan din po ng ating Diyos Ama sa langit. Kaya nga po sa Isaiah, kung babalikan natin, sa Old Testament, ano ang sabi doon? Lumilipas ang the grass withered, but my word will never pass away. Old Testament. Pinatunayan ng Panginoong Hesus, naka-align po ang kanya pong salita sa salita po ng ating Diyos Ama sa langit. Kaya po, ito po merong authority. Second po, it is a profound claim to divine authority. Kaya po, ang sabi po sa Matthew 28:18, ang sabi po dyan, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been what? Given to kanino po? Sa ating Panginoong Hesus. Para pong yan ikaw po ay boss sa isang kumpanya, sino pong may authority sa kumpanyang yon? Siyempre yung boss. Pag sinabi ng boss, wala mo nang magbe-break ngayon kasi maraming tao. Sino pong masusunod? Boss po. Dinanas ko po yan. Ako po ay nag-work sa fast food, QSR, Quick Service Restaurant. Pag alas 12 po hanggang alauna or minsan hanggang alas 2 pa, walang kakain kahit gutom ka. Kakain ka ng alas 9 kung gusto mo o kumain ka ng alas 3 ng hapon. Walang kakain ng 12 to 1 or to 2 hanggat may nakapila. Ganon din ang Panginoong Hesus. Pag sinabi niyang matuyo ka dahil hindi ka namumunga, matutuyo ka.
Pag sinabi niyang kailangang itapon ang mga hindi namumunga at sunugin, mangyayari. Pero pag sinabi ng Panginoon, gagaling ka, pag sinabi ng Panginoon, dahil sa dugo ko, ikaw ay nananampalataya, ikaw ay maliligtas ka. Amen? At tayo pong lahat yun na nandito eh. Tayo po ang naniwala, nanampalataya, na ang dugo ng Panginoong Hesus ang naghuga sa ating mga kasalanan at tayo'y ligtas na. Kaya nakakalungkot po na para sabihin, pambihira, merong nilikha ang Diyos na mapupunta sa impyerno. Nakakalungkot. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Mamaya lilinawin po natin yan, nakabinbin tayo dyan ha. Okay, Matthew 28:18, moving forward. Sabi po, number 3, bakit po ang salita po ng Diyos ay dapat nating panghawakan? Anong meron sa salita ng Diyos? Is the assurance of His promises and prophecies. Meron pong kasiguraduhan sa mga pangako ng Diyos. Meron po ba kayong pangako ng Diyos na pinanghahawakan? Meron po? Pwede nyo po bang in one word, kaya nyo bang bigkasin po yon? Kaligtasan. Kagalingan. Kaligtasan, Lord, kagalingan, probisyon, kapayapaan. Amen? Ang mundo po, hindi kayang ibigay yun. But with Jesus, pambira, di ba hinahawakan mo yun? It is the assurance of His promises. Kasi kung walang assurance, wag na po nating panghawakan ng kaligtasan. Wag na po nating panghawakan yung probisyon niya. Wag na po natin panghawakan yung sinasabi nating kapayapaan na makikita lamang sa Panginoong Hesus. Panghawakan na lang natin na pag meron kang pera, payapa ka. Totoo ba yun? Hindi po. Ang dami po ngayon kahit may pera po na hold up. Binabaril na lang. Meron pong balita. Pinasok po yung kanyang pawn shop. Napanood niyo po yun? Nag-alarm. Pagpunta po, wala na. Tangay na po lahat. 48 million po ata yun, kung hindi ako nagkakamali. Yung nawala. Alahas. So, nasan ang kapayapaan sa kayamanan? Jesus alone will give yung peace po na hindi kayang ibigay ng mundo. At yan po yung pinangahawakan natin. Promises pa lang po. Ilan daw po ang promises sa mundo? Sa salita ng Diyos? Sa Bible, ilan daw po ang promises? Alam niyo po, nire-review ko yun. May nagsasabi po, 8,000 promises. Ang dami po noon. Isa pa lang yung binabanggit nyo. Pero meron pong nagsasabi ng mga scholars na from 3,000 to 30,000 promises. Depende po sa pagkakabasa. Depende po sa pagkakadeliver. Depende po kung paano mo tatanggapin ang promises ng Lord. Lahat pong yun, assurance. Bukod pa yung prophecy na mangyayari. Sinabi ng Panginoon, ako ay babalik upang kayo ay aking, we are the bride. Ang sinasabi ng Panginoon, pagbalik ko para tayong ikakasal. Ako ang bridegroom, kayo ang bride. Dadalhin ko kayo doon sa lugar na kung saan wala na pong, there will be no tears, there will be no sorrow, there will be no pain. Na kung saan po dinadanas natin ngayon. Prophecy po yun. Bilisan po natin. Ang sabi po dyan, believers have confidence that everything Jesus said will surely happen. Pinangahawakan po ba natin to? Amen. Pwede pa nating palakpakan si Lord? Napakabuti ng Panginoon eh. Tayo mga believers, meron kasing confidence sa sinabi ng Panginoon. Call unto me and I will answer thee. And I will show you things na hindi mo pa nakikita. Ang tanong, do we call God? Do we call unto God? Yan po kaya minsan din natin nadadanasan. Isaiah 55:11, ang sabi po dyan, so is my word that goes out from my mouth. Sabi po dyan, it will not return to me empty. Kaya pag sinabi ng Diyos, ililigtas ka niya, ililigtas ka niya. Pag sinabi ng Diyos na, teka muna anak, tigas ng ulo mo, pwede bang paluin muna kita? Mangyayari.
Kaya sometimes po, pag hindi, tingnan niyo po tayo pong mga Kristiyano, we have the Holy Spirit. Tama? Pag sinabi niya po, teka, huwag kang lumiko dyan. Huwag mong gawin yan. The moment na merong ganun, kasi alam mong kasalanan, alam mong hindi dapat ginagawa ng Kristiyano, huwag mo nang gawin. Dahil ang lahat po ng kilos natin, meron pong nakatapat, nakabayaran po yan. It will not return to me empty, ang sabi ng Panginoon, but will accomplish what I desire. Kung ano yung gusto ko mangyari, alam niyo po anong desire ng Panginoon? Ano po ang kalooban ng Panginoon? Na ang bawat isa po sa atin ay makakilala sa Panginoon, Jesus, at isang araw magiging Christ-like tayo at ligtas. Yan po ang kagustuhan ng Panginoon. Kaya lang po may tao talagang ayaw sa Panginoon. Hindi natin malaman bakit. Bakit merong antichrist? Bakit merong may tinatawag pa na mga merong shoes na DC Tama ba? Devil's child? Hindi ko parang ganun yung DC. Bakit kailangang ipangalanda ka na sila po ay anak ng Diablo? May mga celebrities na I sold my soul to the devil. Bakit may taong ganun? We are so blessed. Kilala natin ang Panginoon at meron siya mga pangako. And that pangako will not return sa Panginoon na empty, but it will accomplish what He desire. At ang desire niya, ikaw at ako na mga nakaupo dyan ay maligtas. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus, na tayo'y pinananampalatayaan natin. Sige, palakpakan natin si Lord. And achieve the purpose for which I sent it. Biruin niyo po, pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus para sa iyo at sa akin. Paano kanya ililigtas? Ipapako lang naman siya sa krus. Pwede naman sabi ng Panginoon Jesus, huwag mo na lang gawin. Pero kailangan kong gawin. It need to happen. Moving forward, application na po tayo. Ang sabi po dito, ang salita po ng Diyos, yan kailangan po nating magtiwala. Sino po may mga Bible? Kamusta po ang pagbabasa nyo ng Bible? Yung bang binabasa nyo, pinaniniwalaan nyo po? Praise the Lord po sa mga nag-amen. Trust in the Scripture. I-apply po natin yan. Dalawang bagay po ang Biblia palagi. Isang para sa Diyos, isang hindi para sa Diyos. Pag sinabing hindi para sa Diyos, huwag gagawin. Pag sinabing para sa Diyos, gawin. Kabataan, pag sinabing huwag sumagot sa magulang, huwag sumagot. Pag sinabing igalang ang magulang, hahaba kasi ang buhay mo, gawin mo. Bakit kailangan mong sumuway sa magulang? Yun ang tanong sa kabataan ngayon. Bakit kailangan makinig ka sa barkada? Bakit kailangan yung tinuturo ng barkada na hindi tama, gagawin mo? Well, in fact, ikaw ay nagsisimba, ikaw ay nakikinig sa salita ng Diyos, ikaw ay pinangangaralan ng magulang mo. Pero bakit may ganun pang kabataan? At hindi lang kabataan, maging ang mga magulang. Bakit kailangang may gawin pa tayong hindi dapat gawin sa harapan ng Diyos? Trust the Scripture. This verse reminds Christian that God's Word remains what? The ultimate truth. So bakit kailangan nating mag-trust? Dahil ito po ang katotohanan. Maliligtas po ang magtitiwala sa Panginoong Hesus. Ang tatanggi po sa kaligtasan na ino-offer niya ngayon, matatapon sa dagat-dagatang apoy. So saan po tayo doon? Sa langit o sa impyerno? Nakasulat sa Bible. Kailangan natin pagtiwalaan. The ultimate truth, and it is a steady foundation natin. Kaya po tayo mga Kristiyano, dapat nakaangkla, dapat na ang ating pundasyon ay sa salita ng Diyos. Hindi po sa tinuturo ng
calculus. Inisip ko pa yan. Hindi sa tinuturo ng engineering materials. Hindi sa tinuturo ng ganito mag-surgery ang isang doktor. Hindi po tayo nakaangkla doon. Yun po ay ginagamit ng Panginoon para makatulong. Pero bottom line, ang kasagutan pa rin po ng lahat ng ito ay nasa salita ng Diyos. Ang kagalingan pa rin ay manggagaling sa salita ng Diyos, sa kanyang pangako. Hindi po sa doktor. Dahil pag sinabi ng Lord, kukunin ko na ang buhay mo, wala namang magagawa ang aparato. Diba po? Kaya nga minsan, pinapatanggal na lang eh. Tanggalin nyo na lang po. I-advise pa ng doktor, magagastosan lang po kayo. Wala na pong pag-asa. Dahil nasa kamay ng Panginoon ang buhay natin. Kaya kahit na ikaw po ay 1090 na ang buhay mo, 1090, ang bihira, patay nga, nabuhay. Bakit? Sinabi kasi ng Diyos, tumayo ka dyan. Yung anak mo natutulog lang. Ikaw na pilay, tumayo ka. Bitbitin mo yung iyong, tawag yan, banig. Kasi sinabi ng Diyos, gagaling ka eh. 2 Timothy 3:16, ang sabi po dyan, all scripture is inspired by God and is useful to what? Teach us what is true, to make us realize what is wrong in our lives. Pag sinabing mali yan, acknowledge, Lord, nagkamali, patawad po. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right in the sight of God. Kasi minsan sa mata ng tao, mukhang tama. Pero sa mata ng Diyos, hindi tama. Merong tama. Diba? Matthew 7:24, ang sabi po dyan, therefore, everyone who hears this word of mine and puts them into practice, kailangan natin i-practice is like a wise man who built his house. Saan tinayo? On the rock. Hindi siya parang sa buhangin na ang sabi doon, isang ihip lang, tumba. Pag atin pong pinangahawakan, pinapractice po ang salita ng Diyos, para daw po tayong nagtayo ng isang bahay sa bato. Matibay ang pundasyon. At ano po ang pundasyon ng Kristiyano? Ano po? Ang salita po ng Diyos. So para tayo tumibay, basahin po natin ang salita ng Diyos. Proverbs 3:7-10. Number 2, no, point natin. Ang sabi po dyan, it's our guidance for daily living. Tingnan niyo po. Guidance pala natin for daily living ang salita po ng Diyos. Kaya po sabi dyan, believers are called to anchor, kanino po? Our lives, kanino po natin iaangkla ang buhay natin? In the enduring word of Jesus. Sa hindi po mawawalang salita ng Diyos. Sa hindi po lilipas na salita ng Diyos. Sa hindi po maglalahong pangako ng Diyos. Sa hindi po aangkla tayo sa mga propesiya ng Panginoon na malapit nang mangyari ang iba. Doon po tayo nakaangkla. Not in temporary ideas or popular opinion. Sometimes po, dahil popular ang opinion na to, sige, yan po ang maganda sa atin. Kasi popular to ngayon eh. God is love eh. Everybody is welcome. Tama po yun. Nakakalimutan ng tao, ang Diyos ay banal. At kailanman hindi niya ito tolerate ang kasalanan. Tingnan niyo po, maging mga Kristiyano, pinag-aawayan ang mga etong parte na ito ng salita ng Diyos. Na kailangan, tsetsempo ka pa pagka ikaw ay magko-correct. Ang sinasabi ng Diyos, in season or out of season, preach the gospel. Preach the gospel. Proverbs 3:7-10, don't trust in your own wisdom, but fear and respect the Lord and stay away from evil. Ibig sabihin, pagka nire-respeto mo ang Diyos, umaalis ka sa kasalanan.
Pero kung ikaw ay walang respeto sa Diyos, para ka ring walang respeto sa magulang mo na hindi mo ginagalang. Paano pa ang Diyos pag hindi natin nirespeto? Why? Because we stay on what is evil, what is abomination sa mata ng Diyos. If you do this, it will be like a refreshing drink and medicine for your body. So kung meron ka palang karamdaman ngayon, baka kasi dahil sa kasalanan mo. Baka dahil meron ka pang bisyo ngayon, painom-inom ka pa ng alak, paminsan-minsan, pa-vape-vape ka pa paminsan-minsan. Pa-yosi-yosi ka pa paminsan-minsan. Pa-club-club ka pa paminsan-minsan. Pag-gala-gala ka pa paminsan-minsan, walwal, kung tawagin. Sa kabataan pa, YOLO. You only live once, gawin mo na ang lahat. Salita ba ng Diyos yun? Ngayon, magugulat ka, meron ka ng sakit. Bumalik ka sa Diyos, humingi ka ng tawad, at ang sabi diyan, if you do this, it will be like a refreshing drink and medicine for your body. Physically, spiritually. 9. Bilisan na po natin. Pero patapos na po. Honor the Lord with your wealth and the first part of your harvest. Then your barns will be full of grain and your barrels will be overflowing with wine. Pera-pera ba to? Hindi po. Ang pinapakita po dito kung gaano ka-faithful na alam mo na ang Diyos po ay pinararangalan mo with your wealth. Kasama po yan. Tingnan po natin, kung wala pong mag-o-offering or magta-tithes, saan po dadamputin ang ating iglesia? Yun lang naman po eh. Okay po ba tayo dito sa Elijah? Tanungin po natin. Okay po? Okay naman po, di ba? Ang Elijah po, may rent po tayo, pero praise the Lord, nakuha natin ng discount. 10,000. Huwag niyo pong pagsasabi ah. Baka may mangsulot. Hindi po. 10,000 per use. Saan po tayo kukuha ng 10,000 per use? Pero po, Lord, it's your provision para nasa Elijah kami, nasa hotel. Amen? Kasi po, nandyan po, pinangahawakan mo to, honor the Lord with your wealth. At ang sabi po dyan, then your barns will be full of grain. Sometimes kasi, hindi pwede. Hindi naman totoo yan eh. Sayang tong 5,000 eh. Ipanggawa ko na lang ng bahay. Pero magugulat ka minsan, bakit hirap na hirap ka? Kailangang i-honor mo si Lord with your wealth. Amen? Kaya po tayo nasa Elijah eh. Pinanghawakan natin. In summary po, yan, malapit na. Wow, praise the Lord. Summary na po kami. Okay lang po ba? Summary. Sabi dyan, though heaven and earth will vanish. Tingnan niyo po. And the words and promises of Jesus endures forever. Etong mundo mawawala eh. Yung mga stars pwedeng mawala eh. But the word of the Lord, the promise of the Lord, our Lord Jesus Christ endures forever. Unshaken and eternally true. Sabihin mo sa katabi mo, it is eternally true ang salita ng Diyos. That's why po, there is hope in the midst of chaos. Bagamat marami tayong problema ang dinadaanan ngayon, gera dito, gera doon, taas ng gasolina, taas mamaya, mataas na rin po yung baboy na binibili mo. Yung galunggong na dating pinakamura, baka 400 na. Ngayon nga, pinakamahal na galunggong eh, no? Nakakalungkot. Baka yung galunggong ba na 220, maging 300 na po. Bakit gumagamit ng krudo yung ano eh? Yung porciner eh. Tama ba? Sino nakakaalam ng porciner? Yung mga taga-probinsya, alam yung porciner eh. Yung nanguhuli ng isda. There is hope in the midst of chaos. Pag-usapan natin, bilisan din natin. Unang-una, Hebrews 13:5. Ito po ang sabi po diyan, no? Pag tayo po ay nakakaramdam na tayo po ay alone, no? Ang dami-dami mong problema. Ito ang sabi sa Hebrews 13:5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, ano sabi ng Panginoon? Never will I leave you, never will I forsake you. Sometimes po kasi nakapokus tayo, Lord, ano po yung pambili ko bukas? Ano po yung pagkain ko bukas? Eh sinasabi ng Diyos, I will never leave you, I will never forsake you.
Kaya minsan pagpapalit mo yung panambahan, eto meron akong inoffer sa akin na inoffer na trabaho, i-grab ko na to. Isang araw lang to 2,000 rin. Anong pipiliin mo kapatid? Manambahan ka o yung 2,000? Pero ang sinasabi ng Diyos, I will never leave you, I will never forsake you. Isang promise pa lang po ng Panginoon. Punta na po tayo sa susunod na promise, Deuteronomy 31:6. Again po 8,000 hanggang 30,000 na promises. Hindi po natin ubusin lahat yon. Baka po isang taon hindi pa tayo tapos. Sabi dyan, Deuteronomy 31:6, be strong and courageous, do not be afraid. Sabi dyan, or terrified because of them. For the Lord your God goes with you, He will never leave you, nor forsake you again. Pangalawang promise, be strong and courageous. Pangatlo, 1 Timothy, sabi dyan 2:3-4, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Ito po yun, ito po yung meron, napanood ko minsan sa YouTube, nadismaya siya kasi nga ang sinasabi, ang kaligtasan daw ay hindi para sa lahat. At gano'n, napaka-cruel ba ng Panginoon? Yun yung pinakamasaklap na isang araw, pambihira, Lord, ako pala yung nilikha mo na hindi mo ililigtas. Ba't mo ba ako nilikha? Di ba? Kaya po ang salita po ng Diyos ito sinasabi, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Basahin natin ng sabay-sabay ang sunod. In 1, 2, 3. Who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. So paano may nilikha na papunta sa impyerno? Ang gusto ng Diyos, ang lahat ay maligtas at makaalam sa katotohanan. Tayo yung mga nakaupo At hindi mangyayari yung kung hindi natin ihahayag. Huwag na lang tayo maghayag. Isang araw pala maliligtas din yung taong yun Pero yung taong yun hindi pala maliligtas, huwag na tayong humayo. Kung may ganun. Our love is a gracious God. Ang sabi nga hindi mabilis magalit ang Panginoon. Pinapahaba niya nang sa gayon maligtas ka. Kasi kung magagalit ang Panginoon, nakatayo ka dyan, patay ka. Balik natin sa Old Testament. Pag hindi gusto ng Diyos, patay ka Pag nakita niyang suwail ka, patay ka Binago yun ng Panginoon. Kasi gusto niya maligtas ang lahat. Kaya lang ang puso ng tao ang matigas. Kaya niya ngang itakwil ang Panginoon di ba? Next, Psalms 107, 19-20, Lord help! Pwede ba sabihin natin sa Panginoon ngayon, Lord help! Yan. They cried in their trouble and He saved them from their distress. May distress ka ngayon, kapatid? Kailangan mong gumaling, kapatid mo, may karamdaman. Sabihin mo, Lord help! He sent out His word and He healed them, snatching them from the door of death. Tumawag ka sa Panginoon, hindi ka tumatawag 2 Chronicles 7:14. Another promise of God, if my people, sino po yung anak ng Diyos? Tayo yun Ang sabi niyan, if my people who are called by my name, tinawag sa pangalan ko, will humble themselves, luluhod, and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their lands. Napakabuti ng Panginoon. Kawawa naman yung sasabihin mapupunta sa impyerno dahil nilikha. Itong pangako ng Diyos, if my people will humble. Dapat ang Diyos para patawarin ka, para pagalingin tayo, para pakinggan niya tayo sa kalangitan. Ang problema, hindi tayo lumuluhod. Meron tayong pride. Next po. Patapos na tayo. 1 Thessalonians 4:16-17, for the Lord Himself will come down, tingnan niyo po from heaven with a loud command. Ito po yung ating pinakahihintay. Ito po yung ating pinakahihintay na ang sinasabi, walang mangyayaring ganito. Alam niyo po, bakit natin pinanghahawakan to? Kasi hindi na ipapadana sa atin ng Diyos yung hirap during the tribulation day. Ito po ang tinatayuan ng atin pong iglesia.
For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with trumpet call of God, and the dead in Christ will rise. Pwede ba tayo sabay-sabay in verse 17 in 1, 2, 3? After that, he who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Sino po nagsabi nito? Panginoon. Malinaw po dyan, we will be caught up in heaven, face to face with the Lord Jesus Christ. Hindi pala totoo to. Ay, walang katotohanan ng salita ng Diyos. Tapon na lang natin yung Bible. Sinasabi, lahat ng sinabi sa salita ng Diyos, God-breathed. At kailanman hindi mawawala, hindi lilipas. Unless itong katagang to lumipas. Itong verse na to, 16 to 17 ng 1 Thessalonians 4. Sana Lord, burado na lang yan. Hindi nakasulat po yan Ito pong reflection natin ngayon, no? Pwede po ba tayong tumayo na po? Para po malapit na rin tayo magtapos Basahin po natin ng sabay-sabay. Ito po ang maging challenge sa atin ngayong umaga. Bagamat ang daming problema, kapatid, nandyan ang salita ng Diyos. Hindi lilipas, hindi mawawala. Heaven and earth will pass away, but my word, sabi ng Panginoong Jesus, will never pass away. Kaya tayo po, panghawakan natin. At ito po ang panghawakan natin. Pwede ba natin basahin ng sabay-sabay in 1, 2, 3? Let us be reminded to anchor our faith, decision, and hope in the teaching of Christ, knowing that His word will never fade or fail. I-anchor daw natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Yung desisyon mo na gagawin ngayon, kapatid, dapat nakaangkla sa katotohanan. Gusto mong mag-abroad? Wala namang problema. Ang sabi doon, i-acknowledge mo ba ang Diyos muna? Did you pray for that? Kung pinahintulutan ka ng Diyos, ang sabi niya, yung blessing na binibigay ko, walang kasamang hirap. If God wants to bless you, walang kasamang hirap. Yun yung panghahawakan natin. What is your hard decision right now? Meron? Ipanalangin sa Panginoon. And hope in the teaching of Christ. Kaya po lahat ng sinabi ng Panginoon, lahat ng kanyang promises, 30,000 man yan, 8,000 man yan, mangyayari. Because ang Panginoong Jesus ang nagsabi, knowing that His word will never fade, hindi mawawala, o will never fail, hindi po, ano bang fail sa Tagalog? Inglesero na ako. Ano yun? Bibigo. Yun! Hindi mawawala at hindi mabibigo. Panghawakan natin, kapatid. Amen? At yan po tayo magtatapos. Kapatid, meron tayong mga problema ngayon. Marami tayong hiniiyak sa Panginoon. Sa inyo pong ginatatayuan, taas natin yung kamay natin. Habang umaawit po ang ating worship leader, banggitin mo yan sa Panginoon. Ang sabi dyan, call unto God. Ask for help. Merong may karamdaman, iiyak mo sa Panginoon. Merong kang pangangailangan, iiyak mo sa Panginoon. He is our provider. Yung anak mo, hindi mo makasundo. Iyak mo sa Panginoon. Yung asawa mo, nagkakagulo kayo, iyak mo sa Panginoon. Baka may kamag-anak ka sa Middle East ngayon, bagamat hindi apektado, iiyak mo pa rin sa Panginoon na ingatan ng Panginoon. Lahat pong yan nakasulat sa Bible, lahat pong yan mangyayari dahil sinabi ng Panginoon, call unto me, and I will answer thee. Yes, Lord. Pupurihin ka namin, Panginoon. Panghahawakan namin yung mga pangako mo, Diyos. Kami naniniwala, Panginoon, isang araw, mamimit ka namin. At yun ang gusto mo, Panginoon.
Na ang bawat isang maligtas, Panginoon. Kaya kung meron kaming puso na matigas pa, pusong bato, palitan mo ng heart of flesh. A heart na kung saan, Lord, will humble before you. Luluhod. I-acknowledge ka, Panginoon, Diyos ka sa aming buhay. Lord, kung matigas ang puso namin, suwail kami sa iyo, suwail kami sa magulang namin, patawarin niyo kami. Patawarin niyo kami, Lord, kung kami po ay nagkulang sa inyo. Patawarin niyo, Lord, kung ang iglesyang ito, meron pong nagagawang hindi pala kalugod-lugod. Kasi Lord, at the end of the day, we want to honor you with this life, Panginoon. A life that is a living sacrifice, holy and pleasing in your sight. Hallelujah. 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 Pwede ba natin i-touch yung kamay natin? Lord, ito po ang mga anak niyo, Panginoon. Maaaring maraming bumabagabag sa amin, hindi lang yung giyera. Hindi lang yung kawalan namin, Panginoon. Hindi lang yung sakit na meron kami o mga mahal namin sa buhay. Hindi lang yung wasak na relasyon, Panginoon. And sometimes, Lord, sa dami-dami na po ng napapanood, naguguluhan na po kami. Pero salamat sa salita mo ngayon, Panginoon, na malinaw ang salita mo kailanman, Panginoon, will never pass away. Kaya lahat ng pangako mo, Panginoon, aming pinanghahawakan. At kami naniniwala, Lord, isang araw, makakasama mo kami. Makakasama ka namin. At yun po yung pinananabikan namin, Lord. Kaya Lord, hayaan nyo na mga pusong ito, Panginoon, palaging handa, palagi pong susunod sa inyo. Lord, kung meron pa mong kaming mga kasalanan na itinatago, hindi maiwas-iwasan, Panginoon, tulungan nyo kaming paglabanan. Holy Spirit, palagi nyo kaming samahan, palagi nyo kaming paalalahanan. Nang sa gayon, Lord, sa pagbabalik nyo, Panginoon, masumpungan nyo po ang buhay namin ito. Tapat na naglilingkod, nananampalataya, nagmamahal, sumusunod sa inyo, Panginoong Jesus. Kaya Lord, pagpalain nyo yung mga anak. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, praise God. Overtime. But yun talaga po ang salita ng Diyos. Tapusin lang natin habang first service pa lang naman po tayo. Maximize na po natin. Okay lang po ba? Ayan, tayo po ngayon ay papunta.